Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1671. Sa unahan ay ang pinakamapanganib na lugar sa Small Immortal Realm, ang Immortal Tomb. Kahit na ang Nine Tribulation Bodiless Immortal ay maaaring hindi makalabas ng buhay. Kumunat ang noo ng Seven Tribulation Bodiless Immortal. Ang Immortal Tomb ay isang kakaibang lugar. Kahit na nagmaneho siya ng lumilipad na bangka, maaari pa rin siyang mamatay. Kaya't nagpasya siyang huwag na siyang habulin. Siyempre, kailangan niyang makita si Yeshua na pumasok sa Immortal Tomb gamit ang sarili niyang mga mata. Gayunpaman, hindi alam ni Yeshua ng tungkol sa mapanganib na lugar na ito at sumugod siya kasama ang natitirang kalahati ng sumasabog na bangkang lumilipad na apoy. Madilim na, panipi, kinaykit ni Yeshua ng kanyang mga mata. Bigla niyang naramdaman na madilim ang paligid tapos wala man lang liwanag. Sa kabutihang palad, mayroon siyang Eye of Revelation, kaya nakikita niya ang lahat sa paligid niya. Ngunit ang ikinagulat niya ay hindi siya hinabol ng Seven Tribulation Bodiless Immortal. May mali, agad namang nag-react si Yeshua. Alam niyang humabol siya sa isang mapanganib na lugar. Agad niyang ginamit ang Eyes of the Void, ngunit sa sumunod na sandali, narinig niya ang tunog ng system notification. Ding! Pansamantalang hindi available ang Eyes of the Void. Nadurog ang puso ni Yeshua. Ano ang lugar na ito? Kahit ang Eyes of the Void ay hindi magagamit. Napakatatag ng espasyo sa Small Immortal Realm. Kahit na ang Seven Tribulation Bodiless Immortal na humahabol kay Yeshua ay hindi makalusot sa kawalan. Hindi rin kaya ni Yeshua, ngunit ang kanyang Eyes of the Void ay maaaring gamitin sa normal na mga pangyayari. Tila isang mapanganib na lugar ang pinasok niya. This is not a good place to stay. Retreat muna tayo, napaisip si Yeshua sa kanyang sarili. Sinimulan niyang ayusin ang lumilipad na bangka at saka lumihis para lisanin ang madilim na lugar na ito. Ngunit sa sandaling ito, boom! Isang malakas na dagandong ang biglang umalangaw mula sa madilim na paligid, na parang may kulog. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yeshua ay wala talagang ilaw. Sa sumunod na sandali, hindi na makakalipad ang lumilipad na bangka at nahulog mula sa langit. Ipinagbabawal na space array. Agad namang nag-react si Yeshua. Dahil kahit hindi siya makakalipad, diretso siyang nahulog mula sa langit. Mabuti na lang at sa kanyang pangangatawan, hindi siya masusugatan kahit na mahulog siya mula sa taas na daan-daang libong metro. Kung ang isang eksperto ay nahulog sa kanyang kamatayan, matatawag pa ba siyang eksperto? Gayunpaman, nang dumaan na ang lumilipad na barko, ginamit ni Yeshua ang kanyang Eye of Revelation para makita ang isang malaking batong tableta sa harap nila. Ito ay hindi isang stone tablet, ngunit isang napakalaking lapida. Ngunit hindi iyon ang punto. Ang punto ay noong malapit nang lumapag ang lumilipad na bangka, isang malaking butas ang biglang lumitaw sa lupa. Hindi lumapag ang exploding flame flying ship. Sa halip, dumiretso ito sa core ng planeta. Ang F***6. Nagulat si Yeshua. Ano ang nangyayari? Biglang lumitaw ang isang forbidden space formation out of nowhere. Papasok pa lang siya, biglang bumukas ang isang malaking butas sa lupa, kaya nakapasok siya. Ano ang nangyayari? Tila mayroong isang napakalakas na pag-iral na kumokontrol sa lahat sa likod ng mga eksena. Si Yeshua ay nasa mataas na alerto. Naka-standby din sa planting space ang old tree at ang iba pa. Kung may anumang panganib, agad silang sisingilin. Gayunpaman, si Yeshua ay masyadong paranoid. Hindi nagtagal, ang lumilipad na bangka ay ipinasok sa lupa, at ang butas ay nawala ng tahimik. Sa oras na ito, ang lumilipad na bangka ay naayos na. Nagtago si Yeshua sa loob at tahimik na. Pinagmamasdan ang kanyang paligid gamit ang kanyang Eye of Revelation. Ang lumilipad na bangka ay isang ika-6 na baitang lumilipad na bangka na may pang-6 na baitang defensive power. Kahit na ang isang Seventh Tribulation Loose Immortal ay kailangang gumastos ng kaunting pagsisikap para masira ito, kaya medyo ligtas ito. Walang kahit ano sa paligid maliban sa isang malaking pinto. Sa oras na ito, biglang lumiwanag ang kuweba, at lumitaw ang isang figure. Ito ay isang matandang lalaki. Mukha siyang ordinaryo, ngunit alam ni Yeshua, na nasa explosive flame flying ship,
na hindi siya ganoong simpleng tao. Fated person, lumabas ka at salubungin mo ako. Dahan-daang sabi ng matanda. Nang inag ang puso ni Yezuan. Alam niya na siya ay nasa malaking problema at lihim na isinumpa ang kanyang malas. Kahit saan siya magpunta, kasunod ang gulo. Hindi agad lumabas si Yezuan. Sa halip, tinanong niya, Senyor, bakit mo ako pinapunta rito? Hindi sinagot ng matanda ang tanong na ito. Sabi niya, bata, huwag kang matakot. Kung gusto kitang patayin, hindi ako mapipigilan ng lumilipad mong bangka. Nang matapos siyang magsalita ay diretso niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Isang puting ilaw ang kumislap sa harap ni Yezuan, pagkatapos ay pilit na pinutol sa kalahati ang explosive flame flying boat. Sa pagkakataong ito, si Yezuan ay natakot. Ito ay isang figure lamang, ngunit mayroon itong gayong kapangyarihan. Ang nakakatakot na figure na ito ay hindi bababa sa isang 9th Tribulation Luz Immortal. Dahil ang defensive power ng lumilipad na bangka ay walang silbi, si Yezuan ay makakalabas lamang at humarap sa matanda. Bata, dahil maaari kang pumunta dito, ibig sabihin, tayo ay nakatadhana. Susunod, bibigyan kita ng isang magandang pagkakataon, sabi ng matanda. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Anong nakatadhana? Malinaw na pinilit mo akong pumunta dito. Gayunpaman, nang marinig niya ang ikalawang kalahati ng pangungusap, dalawang sinag ng liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata. Ito ba ay isang magandang kapalaran o isang mahusay? Senyor, ito ay. Pilit na pinigilan ni Yezuan ang kanyang kagalakan at nagtatakang sinabi. To tell you the truth, I'm already dead. This flowing light palace is my tomb. Sa flowing light palace na ito, nandoon ang mga kayamanan na naiwan ko. Ngunit kung gusto mong pumasok, kailangan mo ng isang susi. Panipi, sabi ng matanda. Patay, mga kayamanan, susi, panipi. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Paano siya nakatagpo ng ganoon kagandang bagay? May kakaiba. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Yezuan. Napakasimple. Gusto kong pumunta ka sa Immortal Destiny Sect at kunin ang susi. Kung gayon, sa iyo ang kayamanang ito, sagot ng matanda. Nang ang mga salitang, Immortal Destiny Sect, ay nahulog sa tenga ni Yezuan, hindi niya maiwasang kiligin. Ang susi ay nasa Immortal Destiny Sect. Nagulat si Yezuan. Ang Immortal Destiny Sect ay ang pinuno ng Lesser Immortal Realm. Kung ang matandang ito ay may koneksyon sa kanila, maaari ba siyang maging elder ng Immortal Destiny Sect? Pinaikit ng matanda ang kanyang namumuong mga mata. Young man, I'm flowing light. Hindi mo ba ako narinig? Flowing light. Anong mali sa pangalang ito? Medyo nalito si Yezuan. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalang ito. Ang init ng ulo. Napangiti ng mahina ang matanda. Ako, ang Flowing Light Immortal, ay isa sa 3 dakilang immortal ng Lesser Immortal Realm. Ako rin ang nagtatag ng Immortal Destiny Sect. Ano? Sa sandaling sinabi niya ito, halos malunok ni Yezuan ang kanyang Adam's Apple. Ang matandang nasa harap niya ay isa sa 3 dakilang immortal na nagtatag ng Lesser Immortal Realm. Ang mga immortal ay mas malakas kaysa sa mga naglalakbay na immortal, ngunit hindi iyon ang punto. Ang punto ay, paano mamamatay ang isang walang kamatayan? Senyor, dahil isa kang immortal, paano ka mamatay? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Ang Lesser Immortal Realm na ito ay itinatag ng Flowing Light Immortal at ng 2 pang immortal. Sa Lesser Immortal Realm na ito, ang Flowing Light Immortal ay halos hindi magagapi. Paano siya mamatay? Kabanata 1672. Isang bagay. Nagulat si Yezuan at nagtanong, ano ito? Ito rin ang dahilan kung bakit kita dinala. Pareho ang aura mo sa bagay na iyon, kaya dapat ay nakuha mo na ito noon pa. Panipi. Nang matapos magsalita ang matanda, bigla niyang pinutol ang anino ng isang batong itim sa kanyang kamay. May kakaibang pattern sa black stone, na pamilyar kay Yezuan. Ito ang pinagmumulan ng lumalamon. Dinilat ni Yezuan ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Ngayon, naintindihan na niya kung bakit siya pumasok. Ito ay dahil minsan na siyang nakakuha ng devouring source sa Blood Rock Continent. Sa oras na iyon, pinahintulutan ng devouring source na iyon na mag-level up ang devouring system. Kung isa pa ang nilamon niya, baka makapag-level up na naman siya.
Ang kakaibang bagay na ito ay maaaring lamunin ang lahat ng bagay, pagkatapos ay i-convert ang mga ito sa kapangyarihang walang kamatayan at ibalik ito sa akin. Nalaman ng dalawa pang immortal ang sikreto kung ito at inatake nila ako. Sa kabutihang palad, maswerte akong nakatakas, ngunit hindi nagtagal, ako ay malubhang nasugatan at namatay. Bago ako mamatay, nag-set up ako ng Fallen Immortal Formation. Ang sinumang papasok ay papatayin ng Fallen Immortal Formation, maging ang 9 Tribulation-Loose Immortals. Panipi, nang matapos magsalita ang matanda ay hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang dalawa pang immortal ay ang mga senior at junior brothers ko sa iisang sekta, at pati na rin ang mga matalik kong kaibigan. Ngunit dahil sa bagay na ito, hindi nila ako naiwasang atakihin. Alam nila na ang Immortal Tomb ay kung saan ako namatay, ngunit dahil sa Fallen Immortal Formation, hindi sila nang ahas na pumasok. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Yesuan ang pagpawis ng malamig. Ang Fallen Immortal Formation na ito ay maaari pang pumatay ng 9 Tribulation-Loose Immortals, at kahit ang mga totoong immortal ay natatakot dito, lalo pa ang isang 5 Tribulation-Loose Immortal na katulad niya. Senior, dahil ito ang puntod mo, hindi ba pwedeng buksan mo na lang ang pinto? Nagtatakang tanong ni Yesuan. Hindi, ang aking Chen Kun ring ay minarkahan nila. Kapag nabuksan na, malalaman nila. Sa oras na iyon, sisikapin nila ang kanilang makakaya na pumasok. Umiling si Luman Immortal. Kung gayon hindi ba't ganoon din kung bubuksan ko ito gamit ang susi? Kumunat ang noo ni Yesuan. Iba na yan. Sa oras na pumunta ka sa Immortal Destiny Sect para kunin ang susi, nag-set up na sana ako ng concealment array. Bagamat maaari ka lang itago nito sa loob ng isang araw, sapat na para sa iyo na kunin ang lahat, sabi ni Immortal Luminous. Huminto si Yesuan at sinabing, so sinasabi mo na ang susi na ito ay hindi ang susi sa pagbubukas ng pinto, at hindi ito ang susi. Kung maaari, pinakamahusay na makuha ang susi na iyon. Iyon ang susi sa pagbubukas ng daanan patungo sa Immortal Plane, sabi ni Immortal Luminous. Isang daanan sa Immortal World. Tumaas ang isang kilay ni Yesuan at sinabing, hindi ba ito nakasara ngayon? Tama, sarado nga ang daanan patungo sa Celestial Realm. Gayunpaman, alam mo ba kung bakit? Pagkatapos magsalita ni Celestial Luman, hindi niya maiwasang huminto saglit bago siya nagpatuloy. Sa lahat ng mga taon na iyon, kaming tatlo ay tinugis sa Immortal World, at wala kaming pagpipilian kundi magtago sa mas mababang kaharian. Pagkatapos noon, inalis namin ang susi sa Immortal Ascension Platform at unilaterally na isinara ang daanan patungo sa immortal na mundo. Sa ganoong paraan, makakababa ang mga tao sa mundo ng immortal. Ikaw ba yan mga senior? Nagulat si Yesuan. Gayunpaman, sa paggawa nito, nilabag na natin ang makalangit na mga patakaran ng Immortal Realm. Kung magbubukas muli ang daanan patungo sa Immortal Realm, tiyak na hindi natin ito maiiwasan. Kaya naman ang dalawa pa ay hindi nang ahas na buksan ang daanan patungo sa Immortal Realm. Pinakamahalaga, na-dismantle ko ang Immortal Ascension Platform. Nasa puntod ko lahat. Hanggat nakuha mo ang susi, maaari mong buksan ang daanan patungo sa Immortal Realm. Panipi, matapos marinig ang mga salita ni Immortal Luminous, tumahimik si Yesuan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang susi sa Immortal Ascension Platform ay dapat nasa kamay ng dalawa pang immortal, tama ba? Ang susi sa Immortal Ascension Platform ay tinatawag na Immortal Token of Ascension. Gayunpaman, dahil na-dismantle ko na ang Immortal Ascension Platform, hindi na magagamit ang array. Kaya, ang Immortal Token of Ascension lamang ay walang silbi. Ang Immortal Token of Ascension ay naging token na ng sect leader ng Immortal Destiny Sect. Wala ito sa kanilang mga kamay, sabi ni Immortal Luminous. Leader ng sekta, kinaikit ni Yesuan ang kanyang mga mata. Tatlo lang ang immortal sa Small Immortal Realm. Ang natitira ay nasa pinakamataas na 9th Tribulation Scattered Immortals. Kung iyon ang kaso, maaari niyang harapin ang mga ito. Senior, bukod sa gusto mong makuha ko ang Immortal Token of Ascension, mayroon ka bang iba pang kahilingan? Tanong ni Yesuan. Oo, noon, ako ay tinugis at nakarating sa lower realm. Ang tanging pagsisisi ko ay hindi na kailangang sabihin.
Ang hiling ko ay pagkatapos mong buksan ang daanan patungo sa Immortal Realm, ibalik mo ang aking bangkay sa totoong Immortal Destiny Sect, bumantong hininga si Immortal Luminous. Ang tunay na Immortal Destiny Sect, bulong ni Yezuan sa sarili. Pagkatapos, tumango siya at sinabing, sige, gagawin ko talaga. Matapos marinig ang tugon ni Yezuan, bahagyang tumango si Immortal Luminous at sinabing, bagaman ito ang unang beses na nagkita tayo, nararamdaman ko na hindi ka isang ordinaryong tao. Nakikita ko na wala pang 100 taon ka nang naglilinang, tama. Matapos marinig ito, muling nabigla si Yezuan. Ang isang immortal ay talagang isang immortal. Talagang matalas ang kanyang paningin. Tama talaga ang hula niya. Gayunpaman, wala pang 20 taon mula nang magsimula siyang magtanim. Saan nagmula ang 100 taon? Dapat ay mayroon ka ring isang piraso ng itim na batong iyon. Sa pamamagitan nito, makatwirang magkaroon ka ng ganito. Gayunpaman, hindi ko intensyon na ibigay ito sa iyo ngayon, maliban kung maibabalik mo ang Immortal Token, sabi ni Immortal Luminous. Ngunit isa lang akong 5 Tribulation Scattered Immortal ngayon. Paano ako makakapasok sa Immortal Destiny Sect? Tanong ni Yezuan na nakakunot ang noo. Napakasimple. Pagkatapos magsalita ni Immortal Luminous, bigla siyang naglabas ng 5 bato at sinabing, ang mga ito ay tinatawag na Immortal Destiny Stones. Sa kanila, maaari kang makapasok sa Immortal Destiny Sect. 1 piraso para sa isang panlabas na sektang disipulo, 2 piraso para sa isang panloob na sektang disipulo, at 3 piraso ay maaaring direktang maging personal na alagad ng isang elder. Panipi, ano ang mga ito? Paano sila magiging napakalakas? Kinuha ni Yezuan ang 3 puting bato at mabilis na iniskan ang mga ito gamit ang kanyang Eye of Revelation. Gayunpaman, wala siyang natuklasan. Ako ay isang disipulo ng Immortal Destiny Sect. Binibigyang pansin natin ang kapalaran. Noong itinatag natin ang Immortal Destiny Sect, ikinalat natin sila. Ang 3 batong ito ay talagang mga immortal na bato na ibinabako mula sa Immortal Realm. Gayunpaman, mayroong isang porma sayon sa kanila. Kung hindi mo ito masira, wala kang makikita. Panipi, pagkatapos magsalita ni Immortal Luminous, bigla niyang sinira ang porma sayon sa 2 immortal na bato at inihagis kay Yezuan. Ito ay isang walang kamatayang bato. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan at mabilis na nilamon ang immortal na bato. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang level ay Middle Stage 5 Tribulation Scattered Immortal. Ding! Nakalusot na ang host. Ang kasalukuyang level ay Peak Stage 5 Tribulation Scattered Immortal. Ding! Nakapasok na ang Ember of Thunder Fire. Ang kasalukuyang level ay Middle Stage 5 Tribulation Scattered Immortal. Ding! Sumibol na ang Ember of Thunder Fire. Ang kasalukuyang level ay Peak Stage 5 Tribulation Scattered Immortal. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang kasalukuyang level ay Middle Stage 5 Tribulation Scattered Immortal. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang kasalukuyang level ay Peak Stage 5 Tribulation Scattered Immortal. Ding! Nakalusot na ang Ghost Dome Great Emperor. Ang kasalukuyang level ay Middle Stage 5 Tribulation Scattered Immortal. Ding! Nakalusot na ang Ghost Dome Great Emperor. Ang kasalukuyang level ay Peak Stage 5 Tribulation Scattered Immortal. His! Matapos marinig ang serye ng mga notification sa system, hindi napigilan ni Yezuan na mapabuntong hininga. Isang immortal na bato lamang ang nagbigay daan sa kanya na tumalon sa 2 kaharian. Kung hindi dahil sa kapigatian, siya ay patuloy na makakalusot. Anong pagkalugi? Nakakatakot, masyadong nakakatakot. Isang immortal na bato lang ang nagbigay daan sa akin na makalusot ng 2 beses. Hindi napigilan ni Yezuan na lunukan ang kanyang laway. Sa kasamaang palad, siya ngayon ay napakahirap at hindi maaaring paikliin ang oras ng kapigatian sa 0. Sa makatuwid, maaari lamang siyang maipit sa tuktok ng 5 Tribulation Scattered Immortal. Talagang makapangyarihan. Sayang naman at patay na ako. Kung hindi, sa pamamagitan ng itim na batong ito, makakalusot pa ako sa tanikala ng mga immortal at maging isang heaven immortal. Kabanata 1673. Sa itaas ng Immortals ay ang Sky Immortal, narinig ni Yezuan ang ilang mga pahiwatig. Ang mga immortal ay natural na nahahati sa mga ranggo. Si Lumen Immortal ang pinakakaraniwang immortal,
na sinundan ng Sky Immortal. Hindi niya alam kung ano ang nasa itaas ng Sky Immortal Realm. Gayunpaman, walang pakialam si Ye Zuan. Malalaman niya kapag naabot niya ang kinakailangang antas. Bagamat marami akong kayamanan, hindi ko maibibigay ang lahat sa iyo ngayon. Basta't makuha mo ang Huihui Immortal Token, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Maaari ka pang umakyat sa Immortal Realm. Inihagis ni Lumen Immortal kay Ye Zuan ang 3 Immortal Opportunity Stones. Gamit ang 3 Immortal Opportunity Stones na ito, maaaring makapasok si Ye Zuan sa Immortal Destiny Sect. 3 Immortal Opportunity Stones ay maaaring gumawa ng Elder na kunin ka bilang isang personal na disipulo. Gayunpaman, pagkatapos akong mawala, sa tingin ko, bagamat hindi natuloy ang Lumen Immortal, naunawaan ni Ye Zuan. Ang 2 pang Immortal ay nakatingin sa Lumen Immortal's Devouring Source, kaya inatake nila siya. Sa isang mas kaunting pagbaril sa Immortal Destiny Sect, natural na maalis ang mga nasasakupan ni Lumen Immortal. Gayunpaman, maaari kong imungkahi na ikaw ay maging subordinate ni Elder Tianbao. Siya ay isang matuwid na tao na hindi lumalaban para sa kapangyarihan. Siya ang unang batch ng mga taong dinala ko mula sa labas ng mundo. Kunin ang 3 Immortal Opportunity Stones na ito at maging kanyang alagad, sabi ni Lumen Immortal. Tianbao, pamilyar si Ye Zuan sa pangalang ito. Sinabi ng City Lord of Wildfire City na ang kanyang flaming flying ship ay ginawa ni Grandmaster Tianbao. Si Grandmaster Tianbao ng Sky Treasure Pavilion ay dapat na si Elder Tianbao ng Immortal Destiny Sect. Oo, tumango si Ye Zuan bilang tugon. Sige, maaari ka nang umalis. Gayunpaman, tandaan na huwag ibunyag na pumasok ka sa Immortal Tomb. Kung hindi, dapat mong malaman ang kahihinatnan, sabi ni Lumen Immortal. Kung ganun, mag-leave muna ako. Naikuyong ni Ye Zuan ang kanyang mga kamao kay Lumen Immortal. Go! Pagkatapos mong umalis ka mula sa hilaga ng Immortal Tomb. Tumungo sa hilagang silangan para sa isang araw at mararating mo ang Flying Cloud City. Pagkatapos, maaari mong gamitin ang transportation formation sa Flying Cloud City para marating ang paanan ng Immortal Destiny Sect. Ikan-away ni Lumen Immortal ang kanyang kamay at muling lumitaw ang butas sa itaas. Sige, tumugon si Ye Zuan at agad na umalis. Gayunpaman, bago iyon, binago na niya ang kanyang hitsura sa isang ordinaryong tao. Kung mas mababa ang profile, mas madali itong makalusot sa Immortal Destiny Sect. Pagkatapos, pinamunuan niya ang nagliliyab na flying ship sa hilagang gilid ng immortal na libingan. Grandmaster Tianbao ang gumawa ng aking exploding flame flying ship, kaya ito ay napakakapansin-pansin. Gayunpaman, mayroon akong sistema ng paglipad ng bangka. Bilang karagdagan sa pag-upgrade ng flying boat, ang flying boat system ay maaari ding baguhin ang hitsura ng flying boat ayon sa aking kagustuhan. Panipi. Habang iniisip ni Ye Zuan sa kanyang sarili, agad niyang binago ang hugis ng lumilipad na barko. Sabi nga sa kasabihan, concentration is the essence. Ang explosive flame flying ship ay lumiit sa laki. Ito ay orihinal na 1,000 metro ang haba, ngunit ngayon ay 50 metro na lamang ang haba. Maging ang panlabas na anyo nito ay nagbago. Ito ay orihinal na hugis rhombus na lumilipad na barko na may maliliit na pakpak, ngunit ngayon ito ay isang silindro. Sa unang tingin, parang malaki. Sa ganitong paraan, walang makakakilala sa kanya, tama ba? Bagaman nagbago ang hitsura ng lumilipad na barko, ang pag-atake, depensa, at bilis nito ay nasa ika-6 na baitang pa rin. Bukod dito, sa kakayahan ni Ye Zuan, kahit na makita niya ang 7 Tribulation Bodiless Immortal mula sa Immortal Destiny Enforcement Team, hindi niya ito makikilala. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling pumunta sa Immortal Destiny Sect. Sa ngayon, mayroon akong 3 selyadong Immortal Destiny Stones at isang walang kwentang Immortal Stone. Isa na akong pick na 5 Tribulation Bodiless Immortal. Kung gusto kong malagpasan ang kapigatian, kakailanganin ko ang mga kayamanan ng langit at lupa. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, nagkaroon siya ng kislap ng inspirasyon. Dapat mayroong maraming magagandang bagay sa walang kamatayang libingan. Ang mga walang katawang immortal na nakapasok ay pinatay lahat ni Lumen Immortal.
Ang kanilang mga bangkay ay maaaring nakakalat pa sa paligid ng walang kamatayang libingan. Sa isiping ito, pinamunuan ni Yesuan ang lumilipad na barko at muling pumasok sa immortal na libingan. Siya ay natuklasan ni Lumen Immortal pagkapasok niya. Gayunpaman, agad na naunawaan ni Lumen Immortal na sinusubukan ni Yesuan na samantalahin ang sitwasyon. Itong batang ito, hindi alam ni Lumen Immortal kung tatawa o iiyak ngunit hindi tumutol. Pagkatapos ng lahat, aabutin ng hindi hihigit sa 3 araw upang galugarin ang buong walang kamatayang libingan. Lumipas man ang 3 taon sa isang kisap mata. Ano ang 3 araw? Sa orihinal, maraming bodiless immortals ang pumasok sa immortal na libingan upang magsanay. Gayunpaman, pagkatapos mamatay ang isang 9 tribulation bodiless immortal sa loob, halos walang pumasok. Karamihan sa mga kayamanan ay kinuha ni Lumen Immortal. Gayunpaman, tamad si Lumen Immortal na kolektahin ang mga bagay na naiwan ng 6 tribulation at 7 tribulation bodiless immortals. Dahil dito, nakinabang si Yesuan. Si Yesuan ay gumugol ng 5 araw sa pagtuklas ng walang kamatayang libingan at nakakuha ng maraming magagandang bagay. Sa panahong ito, nakapasok din si Luo sa tuktok ng 5 tribulation bodiless immortal. Dahil sila ay nasa immortal na libingan, si Yesuan ay hindi nagmamadali. Maghihintay siya hanggang magkaroon ng kumpiyansa si Luo na lampasan ang kapigatian ng magkasama. Nang ipatawag ni Yesuan ang Old Tree, Ghost Dome Emperor, Wei Zhenchen, at Luo palabas ng planting space, nagulat si Luminous Celestial. Kahit na hindi niya napagtanto na si Yesuan ay may ganoong kasanayan. Si Yesuan at ang iba ay muling dumaan sa kanilang mga paghihirap. Boom! 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 Ang mga kidlat ng kapigatian ay tumama. Ding! Matagumpay na nalampasan ng host ang kapigatian. Ang host ay isa na ngayong maagang yugto ng 6 tribulation scattered celestial. Ding! Matagumpay na nalampasan ni Luo ang kapigatian. Isa na siyang maagang yugto ng 6 tribulation scattered celestial. Ding! Matagumpay na nalampasan ni Thunderfire Ember ang kapigatian. Isa na siyang maagang yugto ng 6 tribulation scattered celestial. Ding! Matagumpay na nalampasan ng Ghost Dome Great Emperor ang kapigatian. Isa na siyang maagang yugto ng 6 tribulation scattered celestial. Ding! Si Wei Zhenchen ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Siya ngayon ay isang maagang 6 tribulation scattered celestial. Hindi ito ang katapusan. Sa pagkakataong ito, marami na ang natamo ni Yesuan sa immortal na libingan. Matapos matagumpay na malampasan ang kapigatian, agad siyang nagsimulang lumamon. Ang maagang yugto ng ika-6 na kapigatian maluwag immortal, ang gitnang yugto ng ika-6 na kapigatian maluwag immortal, ang rurok ng ika-6 na kapigatian maluwag immortal. Sa isang iglap, bumangon na naman siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala siyang sapat na kayamanan ng langit at lupa. Binawasan lamang niya ng 300 taon ang panahon upang malagpasan ang kapigatian. Pagkatapos ng lahat, kinuha ng Luminous Celestial ang lahat ng mga immortal sa itaas ng 8 tribulation scattered celestial. Dam! Ngunit ito ay hindi masama. Pagkatapos ng lahat, nang pumasok si Yesuan sa immortal na libingan, katatapos lang niyang dumaan sa 4 tribulation scattered celestial kanina. Ngayon, siya na ang City Lord ng Wildfire City. It's about time. Punta tayo sa Swallow City at saka mag-teleport sa Immortal Destiny Sect. Kinaykit ni Yesuan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, sumakay siya sa lumilipad na barko at iniwan ang walang kamatayang libingan. Dati, marami siyang nakuhang magagandang bagay. Kaya naman, pinalakas niya ang lumilipad na barko. Ngayon, ang lakas ng pag-atake ng lumilipad na barko ay tumaas sa level 7. Ang lakas ng depensa nito ay level 7 din. Kaya lang medyo bumaba ang takbo nito. Sa makatuwid, nasa level 6 pa rin ito. Gayunpaman, ito ay sapat na. Matapos gamitin ang bagong lumilipad na barko sa paglalakbay ng isang araw, sa wakas ay nakarating si Yesuan sa Swallow City. Bago pumasok sa lungsod, espesyal na sinulyapan ni Yesuan ang mga wanted na poster. Hindi niya nakita ang kanyang wanted poster. Naisip niya na ang 7 tribulation scattered celestial ay nag-isip na siya ay patay na. Kung tutuusin, kahit isang 9 tribulation scattered celestial ay maaaring hindi makalabas ng buhay pagkatapos makapasok sa immortal na libingan.
Kabanata 1674. Ang Swallow City ay mas malaki kaysa sa Wildfire City, at ang City Lord ay isang Seven Tribulation itinerant immortal. Nagkaroon ng formation na humantong sa Immortal Destiny Sect. Bagamat hindi maliit ang halaga, kaya pa rin ni Yezuan. Bilang nangungunang paksayon sa maliit na immortal na mundo, ang Immortal Destiny Sect ay natural na mayroong maraming tao na gustong pumunta sa Immortal Destiny Sect upang maghanap ng mga pagkakataon. Sino ang nakakaalam kung ang isang eksperto mula sa Immortal Destiny Sect ay kukuha sa kanya bilang isang disipulo? Ang Immortal Destiny Sect ay tungkol sa kapalaran. Ang Immortal Destiny Sect ay napakahigpit sa pagtanggap ng mga disipulo. Pagkatapos ng lahat, ito ang nangungunang paksayon. Maraming tao ang dumating kasama ang Immortal Destiny Stone sa kanilang kasaysayan. Gayunpaman, mayroon lamang 2 tao tulad ni Yezuan na dumating na may dalang 3 Immortal Destiny Stones. Ang isa ay isang elder ng Immortal Destiny Sect, at ang punong panday ng Immortal Destiny Sect, si Tianbao. Ang isa pa ay naging kasalukuyang pinuno ng sekta ng Immortal Destiny Sect. Si Yezuan ang pangatlo. Sa oras na ito, umakyat na si Yezuan sa hagdan ng Immortal Destiny Sect na may hawak na Immortal Destiny Stone. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating siya sa mga tarangkahan ng Immortal Destiny Sect, ngunit pinigilan siya ng 2 disipulo ng Immortal Destiny Sect na nakasuot ng asul at puting damit. Sir, hindi po kayo alagad ng Immortal Destiny Sect. Ano pong problema? Tanong ng isa sa mga disipulo ng Immortal Destiny Sect. Pinalaki ni Yezuan ang 2 disipulo ng Immortal Destiny Sect at nabigla. Ang 2 ito ay parehong Seven Tribulation itinerant immortals. Ang Immortal Destiny Sect ay talagang pambihira. Greetings, Senior Brothers. Nakakita ako ng Immortal Destiny Stone, kaya, habang nagsasalita si Yezuan, naglabas siya ng Immortal Destiny Stone mula sa Devar Space. Matapos makita ang Immortal Destiny Stone, ang 2 disipulo ay biglang nanlaki ang kanilang mga mata, at ang kasakiman ay sumilay sa kanilang mga mata. Immortal Destiny Stone, isa talaga itong Immortal Destiny Stone. Bilang mga disipulo ng Immortal Destiny Sect, natural na alam nila kung ano ang isang Immortal Destiny Stone. Iyon ay isang walang kamatayang bato. Ang paggamit ng isang immortal na bato upang mamuhunan sa Immortal Destiny Sect ay talagang isang malaking kawalan. Gayunpaman, ang selyo sa immortal na bato ay maaalis lamang ng mga eksperto ng Immortal Destiny Sect. Kung hindi ito mababawi, ang walang kamatayang bato ay basura, walang pinagkaiba sa mga ordinaryong bato sa lupa. Junior brother, maswerte ka talaga at nakakuha ka ng Immortal Destiny Stone. Paano mo nakuha? Tanong ng isang nagbabantay na alagad. Ganito, para malampasan ang kapigatian, nakakita ako ng kuwebang paglilinang. Natagpuan ko itong Immortal Opportunity Stone sa kuwebang iyon, sagot ni Yezuan ng tapat. Ang swerte ni Junior Brother ay talagang napakabuti. Ang isang Immortal Destiny Stone ay maaaring magpapahintulot sa iyo na sumali sa aking Immortal Destiny Sect at maging isang Outer Sect disciple. Lumaki ako sa Immortal Destiny Sect mula noong ako ay bata pa. Pagkatapos makaranas ng libu-libong taon, isa pa rin akong Inner Sect disciple. Naiinggit na sabi ng isang alagad na nagbabantay sa bundok. Kung ang isang Outer Sect na disipulo ng Immortal Destiny Sect ay gustong pumasok sa Inner Sect, kailangan niyang maging isang Seven Tribulation Loose Immortal man lang. Ang 2 nagbabantay na disipulong ito ay parehong Seven Tribulation Loose Immortals, kaya sila ay mga panloob na disipulo ng sekta. Sa orihinal, ang plano ni Immortal Lumen ay hayaan si Yezuan na gumastos ng 3 Immortal Opportunity Stones para maging disipulo ni Elder Tianbao. Gayunpaman, nagtanong-tanong si Yezuan sa paanan ng bundok at nalaman na nagbago ang mga patakaran. Sa orihinal, ang isang Immortal Opportunity Stone ay maaaring pumasok sa panlabas na sekta upang linangin. 2 Immortal Opportunity Stones ang maaaring direktang pumasok sa Inner Sect. 3 Immortal Opportunity Stones ang maaaring pumili ng Elder para maging kanyang disipulo. Gayunpaman, pagkatapos magbago ng mga panuntunan ng Immortal Destiny Sect, 3 Immortal Opportunity Stones ang makapasok lamang sa panloob na sekta. Upang maging alagad ng Elder, kailangan ng isa na gumastos ng 5 Immortal Opportunity Stones.
Ngayon, si Yezuan ay may 3 Immortal Opportunity Stone at isang hindi nagamit na Immortal Opportunity Stone. Hindi sapat na maging disipulo ni Elder Tianbao. Sa halip, maaari niyang gamitin ang isang Immortal Opportunity Stone para makapasok sa Outer Sect at pagkatapos ay malampasan ang Tribulation para maging isang 7 Tribulation Loose Immortal. Sa ganitong paraan, maaari siyang direktang makapasok sa panloob na sekta. Ang pamamaraang ito ay mas matipid. Siyempre, gustong makatipid ni Yezuan. Kung tutuusin, marami siyang oras. Bakit sayangin ang Immortal Opportunity Stones? Hanggat nakahanap siya ng paraan para masira ang selyo ng Immortal Opportunity Stones, magiging kanya ang 2 Immortal Opportunity Stone na iyon. Sa oras na iyon, magkakaroon siya ng 3 Immortal Opportunity Stones. Junior brother, isang tingin at masasabi kong ikaw ay nakatadhana sa ating Immortal Destiny Sect. Halika, dadalhin kita sa panlabas na sekta na si Elder Q. Pagkatapos magsalita, direktang pinangunahan ng nagbabantay na disipulo si Yezuan sa Immortal Destiny Sect. Habang nasa daan, ang mga disipulo ng Immortal Destiny Sect ay tumingin lahat sa Immortal Opportunity Stone sa kamay ni Yezuan na may sakam na mga mata. Siyempre, ang ilang tao ay direktang nagpakita ng panghahamak at panghahamak kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga taong ito ay pumasok sa Immortal Destiny Sect dahil sa kanilang talento at katalinuhan. Paanong ang isang basurang tulad ni Yezuan, na pumasok sa Immortal Destiny Sect pagkatapos makakuha ng Immortal Opportunity Stone, ay magiging pantay sa kanila? Pagkaraan ng ilang sandali, inakay ng nagbabantay na disipulo si Yezuan sa likod ng Sari-Sari Hall. Elder Kyo, humihiling ng madla ang disipulong ito. Sigaw ng nagbabantay na alagad mula sa labas ng pinto. Hindi, isang matandang boses ang nagmula sa loob. Napangiti ng awkward si Yezuan. Ang Elder Kyo na ito ay medyo mayabang. Elder Kyo, may nagdala ng Immortal Opportunity Stone, nagmamadaling dagdag ng nagbabantay na disipulo. Pagkasabi nun, nagkaroon ng sandaling katahimikan sa loob. Pagkatapos, lumabas ang isang matandang lalaki. Hindi masama ang swerte mo para makakuha ng Immortal Opportunity Stone. Malamig na sumungot si Elder Kyo at direktang kinuha ang Immortal Opportunity Stone sa kamay ni Yezuan. Bumalik ka bukas para sa Immortal Opportunity Stone. Pagkatapos makakuha ng Immortal Opportunity Stone ang isang nakatadhanang tao, hindi lamang niya ito magagamit para makapasok sa Immortal Destiny Sect, ngunit tatanggalin ng isang elder ang selyo sa Immortal Opportunity Stone at ipapasa ito sa nakatadhanang tao. Sa makatuwid, ang Immortal Opportunity Stone na ito ay kay Yezuan pa rin. Bagamat maaaring direktang gamitin ni Yezuan ang 3 Immortal Opportunity Stones para makapasok sa Inner Sect, at ang Immortal Opportunity Stone ay magiging kanya pagkatapos, iyon ay magiging masyadong bongga. Kung tutuusin, 2 beses lang ito nangyari sa kasaysayan. Ito ay mas mahusay na panatilihin ang isang mababang profile. Kasunod nito, pinangunahan ng nagbabantay na disipulo si Yezuan upang magparehistro. Ang huli ay direktang naging miyembro ng Immortal Destiny Sect, nakatanggap ng identity token, at naatasan ng isang lugar na matutuluyan. Junior brother, malamang na kumalat na ang balita tungkol sa pagkuha mo ng Immortal Opportunity Stone at pagpasok sa Outer Sect ng Immortal Destiny Sect. Sa tansya ko, maraming mga alagad sa labas ng sekta ang darating na naghahanap sa iyo, sabi ng nagbabantay na disipulo. Halika hanapin mo ako. Bakit? Medyo nalito si Yezuan. Kailangan mong malaman na ang Immortal Opportunity Stone ay talagang isang Immortal Opportunity Stone. Kaya lang may selyo dito. Pagkatapos ng 3 araw, makakakuha ka ng Immortal Opportunity Stone na walang sale. Kung magpino ka ng higit sa 10 Immortal Opportunity Stones, kung gayon ay maaari mong i-condense ang Immortal Power, sagot ng nagbabantay na disipulo. Immortal Power. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang Itinerant Immortals at Itinerant Immortals ay maaaring may salitang immortal sa kanilang mga pangalan, ngunit sila ay nasa kaharian pa rin ng mga mortal. Gumamit pa rin sila ng true chi sa kanilang katawan, hindi immortal power. Gayunpaman, hanggat pinipino nila ang 10 Immortal Opportunity Stones, maaari nilang i-condense ang immortal power. Hanggat kaya nilang i-condense ang immortal power,
kahit sino ba sa parehong kaharian ay makakapareha nila. Kahit na hamunin nila ang mga nasa mas mataas na kaharian, hindi ito magiging problema. Kung ganoon nga, maraming tao ang darating at hahanapin ka. Pero bakit mga panlabas na sekta lang ang mga alagad? Tanong ni Yezuan. Kabanata 1675, tumigil sandali ang nagbabantay na alagad. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga alagad sa labas ng sekta ang sinusuportahan ng mga disipulo ng panloob na sekta. Nanatili sila sa panlabas na sekta at inaagaw ang mga immortal na bato sa sinumang makakuha nito. Bagamat ang Immortal Opportunity Stones ay makukuha lamang ng mga nakatakdang tao, ito ay isang mundo kung saan iginagalang ang mga malalakas. Ito ay kapalaran na nagpapahintulot sa isa na makakuha ng Immortal Stones. Hanggat walang namamatay, walang pakialam ang sekta. Hindi napigilan ni Yezuan na mapabuntong hininga. Sa huli, ang lahat ay nakasalalay sa lakas ng isang tao. Junior brother, kung payag ka, maaari mong gamitin ang mga Immortal Stones na ito para ipagpalit ang mga likas na kayamanan. Kung gayon, hindi sila mangangahas na hawakan ka. Huwag mag-alala, ang mga likas na kayamanan na ito ay sapat na para sa iyo upang linangin hanggang sa pinakamataas na 7th Tribulation Bodiless Immortal o kahit 8th Tribulation Bodiless Immortal. Panipi, sa wakas ay ipinakita ng nagbabantay na alagad ang kanyang tunay na kulay. Napakahalaga ng isang Immortal Stone. Kahit na ang mga elite na nagre-ranggo sa tuktok ng panloob na sekta ay kailangang gumugol ng mahabang panahon upang makakuha ng isa. Kung ang nagbabantay na disipulo ay nakakuha ng Immortal Stone, tiyak na ibibigay niya ito sa iba kapalit ng cultivation resources. Kung tutuusin, alam niyang hindi siya makakakuha ng 10 Immortal Stones. Para sa mga ordinaryong tao, imposibleng makakuha ng Immortal Power kung hindi sila makakakuha ng 10 Immortal Stones. Gayunpaman, maaaring mapataas ng Immortal Stones ang antas ng cultivation ni Yezuan. Bukod dito, maaari niyang lubusang lamunin ang Immortal Stones. Maaaring hindi na rin niya kailangan ng 10 Immortal na bato para makondense ang Immortal Power. Paumanhin, Senior Kuya, hindi na nagpaliwanag pa si Yezuan at direktang sinabi, Humph, ang nagbabantay na disipulo, ay labis na hindi nasisiyahan nang marinig niya ito. Naisip niya sa kanyang sarili na hindi alam ni Yezuan kung ano ang mabuti para sa kanya. Dahil iyon ang nangyari, hindi na siya nag-aksaya pa ng mga salita at tumalikod na para umalis. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal pagkaalis niya, may dumating na naghahanap sa kanya. Ikaw si Yezuan, isang matipunong lalaki ang dumating na naghahanap sa kanya kasama ang 12 kababata. Anong problema? Umupo si Yezuan sa looban at sinabi ng hindi itinaas ang kanyang ulo. Ang matipunong lalaki sa kanyang harapan ay isa na sa pinakamataas na 6th Tribulation Bodiless Immortal. Ang mga nasa likod niya ay mga 6th Tribulation Bodiless Immortals din. Hindi sila mahina. Gayunpaman, ang ganitong uri ng lakas ay hindi sapat sa harap ni Yezuan. Sa katunayan, maaaring gamitin ni Yezuan ang kanyang Eye of the Soul para kontrolin ang kabilang partido sa sandaling pumasok sila sa pinto. Gayunpaman, nadama niya na hindi na kailangang gawin ito. Nabalitaan kong nakakuha ka ng Immortal Destiny Stone at pumasok ka sa outer sect ng Immortal Destiny Sect, kaya pumunta ako dito para bigyan ka ng pagkakataon. Hanggat binigay mo sa akin ang Immortal Stone, magagawa mo ang anumang gusto mo sa panlabas na sekta. Kahit na na-promote ka sa inner sect, magkakaroon ka ng proteksyon ng ika-10 ranggo na senior brother na si Yuan Ying. Panipi, Senior Brother Yuan Ying, sino ang ika-10 sa inner sect? Ngumisi si Yezuan at sinabing, paano kung hindi ko ito ibigay? Kung ganoon, ako na mismo ang gagawa. Ngumuso ang matipunong lalaki. Nararamdaman din niya na si Yezuan ay nasa tuktok na ng 6th Tribulation Loose Immortal Realm. Gayunpaman, mahigit 1,000 taon na ang nakalipas mula noong siya ay nakapasok sa 6th Tribulation Loose Immortal Realm. Bilang karagdagan, mayroon siyang proteksyon ni Yuan Ying, na nasa ika-10 ranggo sa inner sect, kaya hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Hindi ba't madaling makitungo sa isang brat na pumasok sa kapalaran? Kung ganoon nga, bakit hindi mo gawin? Nagtaas ng kilay si Yezuan at handang lumaban. You've got guts. More than 20 years ago, may nagsabi niyan sa akin, at napilayan ko ang mga paa niya. Brat, gusto mo bang lumaban dito?
O gusto mong pumunta sa Immortal Battle Platform kasama ako? Ngumuso ang matipunong lalaki. Ang panlabas na sekta ng Immortal Destiny Sect ay medyo maluwag. Hanggat walang nasawi na buhay, pinayagan. Gayunpaman, hindi ito maaaring gawin anumang oras. Kung gusto ng isa na agawin ang item ng kabilang partido, kailangan nilang pumunta sa Immortal Battle Platform. Kung tutuusin, kung sila ay mag-away dito, ito ay magiging sanhi ng labis na kaguluhan at sila ay mapipigilan ng napakabilis. Bahala ka, casual na sagot ni Yezuan. Kung ganun, sumama ka sa akin. Malamig na ngumuso ang matipunong lalaki at tumalikod na para umalis. Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan at sinundan siya. Sa daan, marami pa ring tao ang nakatingin kay Yezuan ng may nanlilisik na mga mata. May ilan din na umiling. Ang mga taong tulad ni Yezuan na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanila ay hindi bihira. Gaya nga ng kasabihan, magtiis ka sandali at magiging malaya ka. Bakit sinisira ang kinabukasan ng isang tao para sa isang piraso ng Immortal Stone? Hindi nagtagal, sinundan ni Yezuan ang matipunong lalaki sa panlabas na sekta na Immortal Battle Platform. Ang Immortal Destiny Sect ay medyo magiliw. Tanging pagsusugal ang maaaring gawin sa Immortal Battle Platform, at hindi buhay at kamatayan. Senior brother, kung gusto mo ang aking Immortal Stone, kailangan mong kumuha ng ilang kayamanan. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Yezuan, Humph, kung matatalo mo ako, kung gayon lahat ng nasa interspatial ring na ito ay magiging iyo. Pagkatapos magsalita ng matipunong lalaki, hinubad niya ang interspatial ring at inihagis kay Yezuan. Mayroong maraming mga bagay sa interspatial ring. Pagkatapos ng lahat, ang matipunong lalaki ay itinuturing na isang malupit sa panlabas na sekta. Sa katunayan, maaari siyang makapasa sa 6th Tribulation of Itinerant Immortal at maging isang 7th Tribulation Itinerant Immortal, pagkatapos ay ma-promote sa Inner Sect. Nanatili siya sa Outer Sect para tulungan si Senior Brother Yuanying sa Inner Sect na mangolekta ng Immortal Stones. Sinuri ni Yezuan ang nilalaman ng Interspatial Ring. Bagaman hindi ito gaanong, maaari nitong bawasan ang panahon ng kanyang kapigatian ng 200 taon. Hindi naman masama. Sige, sumasang-ayon ako sa laban sa pagsusugal. Tumango si Yezuan at ibinalik ang Interspatial Ring. Naunawaan din ng manager ng Immortal Battle Platform sa gilid ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kaya si Yezuan ay pumasok sa Immortal Destiny Sect sa pamamagitan ng pag-asa sa Immortal Destiny Stones. Okay, naiintindihan ko ang stakes ng both parties. Ang mga patakaran ay simple. Walang kamatayan. Kung ipapadala ka sa paglipad palabas ng Immortal Battle Platform, matatalo ka. Siyempre, maaari ka ring sumuko sa platform, sabi ng 8 Tribulation Scattered Immortal. Anak, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung makapasok ka sa Immortal Battle Platform, kung gayon. Bago matapos ang matipunong lalaki, direktang lumipad si Yezuan papunta sa Immortal Battle Platform. How dare you? Hindi na nag-aksaya pa ng salita ang matipunong lalaki at tumalon. Sa oras na ito, dalawang grupo ng mga tao ang lumipad. Sila rin ay mga tyrant ng panlabas na sekta. Nang makita nila si Yezuan at ang matipunong lalaki na sumakay sa Immortal Battle Platform, hindi nila napigil ang magmura sa kanilang mga puso. Damn it, nauna siyang nakarating. Sa Immortal Battle Platform, nagharap si Yezuan at ang matipunong lalaki. Pareho silang pinakamataas na 6 Tribulation Scattered Immortals at may parehong antas ng cultivation. Gayunpaman, inakala ng karamihan na mananalo ang matipunong lalaki. Pagkatapos ng lahat, ang matipunong lalaki ay nakakuha na ng 3 immortal na bato para kay Senior Brother Yuanying, na nasa ika-10 sa Inner Sect. Magsisimula na ang labanan. Anak, nililigawan mo si kamatayan. Bata pa lang ay sinasanay na ng matipunong lalaki ang kanyang katawan kaya walang katulad ang kanyang pangangatawan. Tinapakan niya ang kanyang mga paa sa lupa at sinuntok si Yezuan na parang cheetah. Gayunpaman, hindi kailanman natalo si Yezuan sa mga tuntunin ng pangangatawan. Nang sumugod ang matipunong lalaki, biglang sumabog si Yezuan na mas nakakatakot kaysa sa matipunong lalaki. Bang! Isang malakas na kamao ang bumasag sa dibdib ng matipunong lalaki.
Tumagas ang lahat ng kapangyarihan sa kamao at pinalipad ang matipunong lalaki palabas ng Immortal Battle Platform. Instant kill. Ang kinalabasan ng labanan na ito ay napagpasyahan sa isang iglap. Nagulat ang lahat, maging ang manager ng 8 Tribulation Scattered Immortal Battle Platform ay natulala. Kabanata 1676. Salamat, kuya-kuya. Ngumiti si Yezuan at ibinuhos ang laman ng interspatial ring sa kanyang devouring space. Ang panahon ng kanyang heavenly tribulation ay nabawasan ng 200 taon. Isang malakas na suntok ang natanggap ng matipunong lalaki habang nakatitig sa pagtataka. Nang tanggapin ni Yezuan ang universe ring ay nag-react lang siya. Paano ito posible? Bulalas ng matipunong lalaki. Sa pagkakataong ito, may biglang sumulpot sa stage. Akin na. Ang taong ito ay isa ring Pick 6 Tribulation Itinerant Immortal at isa sa nangungunang 10 panloob na disipulo. Mas malakas siya kaysa sa matipunong lalaki. Senior kuya, you have to give me something that satisfy me before I'll use immortal stones to bet with you, sabi ni Yezuan. Kunin mo na. Ang tao ay hindi nag-aksaya ng oras. Naglabas siya ng sandata at inihagis ang interspatial ring kay Yezuan. Sinulyapan ito ni Yezuan at nalaman na may mas maraming bagay kaysa sa matipunong lalaki. Tumanggo siya bilang kasiyahan at inihagis ang interspatial ring sa steward ng arena. Ang kanyang stake ay ang interspatial ring. Pupuste ka pa ba sa immortal stones? Tanong ng Katie. Wala. Oo. Tumanggo si Yezuan. Bagamat wala pa siyang immortal stones, maaari siyang pumunta kay Elder Q bukas. Hindi ito magkakaroon ng anumang pagkakaiba. Nagsimula ang ikalawang labanan. Gaya ng inaasahan, ang disipulong may espada ay pinalipad ni Yezuan sa isang suntok. Kinuha ni Yezuan ang interspatial ring. 2 panalo na may 2 suntok lang. Ang lakas ni Yezuan ay nagulat sa lahat ng naruroon. Malakas talaga siya. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang hamunin ang mga taong ito. Matigas ang batang ito. Ngunit si Senior Brother Yang ay mayroon ng 9 na immortal stones. Kung mayroon pa siyang isa, baka makondense niya ang immortal force. Kung gayon ay tiyak na makakapit siya sa nangungunang 3 inner disciples. Ang isa sa mga tao sa ibaba ng arena ay nag-isip sandali at tumalon muli sa arena. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Matapos kunin ang kanyang sandata, ibinato niya ang interspatial ring kay Yezuan. Tama na. Tumanggo si Yezuan. Nagsimula ang ikatlong labanan. Walang suspense sa laban na ito. Ang kanyang kalaban ay direktang pinatalsik ni Yezuan sa immortal na battle platform. Sa oras na ito, 100 taon na lamang ang natitira kay Yezuan upang dumaan sa kanyang kapigatian. Kung makakakuha siya ng ilang magagandang bagay, malalampasan niya kaagad ang kanyang kapigatian. Hanggat nalampasan niya ang ika-6 na kapigatian ng itinerant na immortal at naging ika-7 tribulation itinerant immortal, maaari niyang direktang pinuhin ang immortal na bato. Sa oras na iyon, mabilis siyang makakalusot muli. Gayunpaman, matapos manalo ng 3 magkakasunod na laban, hindi na marami ang nang-ahas na umakyat sa entablado. Bagamat hindi ito nakamamatay, hindi sisang-ayon si Yezuan sa taya kung hindi siya nag-aalok ng isang bagay. Sa huli, 2 pang tao ang umakyat sa entablado para subukan, ngunit nabigo rin sila. Bilang resulta, nakakuha si Yezuan ng sapat na likas na kayamanan para sa kanyang kapigatian. Pagkaalis ng 5 tao, walang nang-ahas na umakyat dahil pinadala lang ni Yezuan ang numero 1 eksperto ng panlabas na sekta na lumilipad. Siya ang tunay na numero 1 sa panlabas na sekta ng Immortal Destiny Sect. Yezuan, maaari ka lamang gumawa ng pangalan para sa iyong sarili sa panlabas na sekta. Hindi mo ba gustong tumaas sa panloob na sekta sa hinaharap? Sa pagkakataong ito ay biglang sumigaw muli ang matipunong lalaki. Ayokong mag-alala tungkol sa hinaharap ngayon. Ngumisi si Yezuan, pagkatapos ay umalis. Sa walang kamatayang platform ng labanan, tinakot na niya ang lahat. Walang darating para maghanap ng problema sa kanya. Panloob na sekta. Kapag nakuha niya ang walang kamatayang bato bukas, tuwirang sisimulan niya ang kanyang kapigatian. Gayunpaman, ang Old Tree ay isa na ngayong Pick 6 Tribulation Itinerant na immortal, kaya palihim siyang binigyan ni Yezuan ng Immortal Destiny Stone, pagkatapos ay hayaan siyang sumali sa Immortal Destiny Sect.
Sa isang araw, 2 tao ang aktwal na gumamit ng Immortal Destiny Stone para makapasok sa Immortal Destiny Sect. Ito ay napakabihirang. Pagkatapos noon, ang mga taong iyon ay nagtungo upang humanap ng gulo sa Old Tree, ngunit muli silang binugbog ng Old Tree at nakakuha ng maraming benepisyo. Pagkatapos noon, nalaman nilang kasabwat ni Yezuan ang Old Tree. Nung nalaman nila, sa sobrang galit nila hindi sila makapagsalita. Kinabukasan, dinala ni Yezuan ang Old Tree para hanapin si Elder Q. Ang selyo sa 2 Immortal Destiny Stones ay tinanggal. Salamat, kuya. Nagpasalamat si Yezuan sa kanya. Hindi ka mahina, ngunit kapag umakyat ka sa panloob na sekta sa hinaharap, malalagay ka sa problema. Ang numero 1 sa panloob na sekta ay isa na sa ika-9 na kapigatian na naglalakbay na walang kamatayan at nakapagpadikit ng walang kamatayang kapangyarihan. Mas mabuting mag-ingat ka, mabait na paalala ni Elder Q sa kanila. Salamat sa paalala, kuya. Nagpasalamat si Yezuan sa kanya. Pagkatapos, nabunyag ang foxtail ni Elder Q. Siyempre, kung ibibigay mo sa akin ang 2 walang kamatayang batong ito, ginagarantiya ko na hindi sila mangangahas na humanap ng gulo sa iyo. Salamat sa iyong kabaitan, Elder. Gusto naming dalisin ang 2 immortal na batong ito sa aming sarili. Direktang tumanggi si Yezuan. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Hindi naman ako nagkukulang sa 2 immortal na batong ito. Malamig na bamantong hininga si Elder Q at naghanda na pumasok sa pinto. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang tumawag si Yezuan, Elder Q, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Anong problema? Lumingon si Elder Q. Pwede ko bang malaman ang paraan para maalis ang selyo ng Immortal Destiny Stone? Saan ko ito makukuha? Direktang tanong ni Yezuan. Nang marinig niya iyon, likas na nag-react si Elder Q at napabulalas, may isa ka pa. Hindi. Iniisip ko lang kung ano ang gagawin kung makakuha ako ng isa pa sa hinaharap. Agad namang umiling si Yezuan. Mayroon nga siyang Immortal Destiny Stone at isang immortal na bato sa kanyang lumalamon na espasyo, ngunit mas mabuting itago ang mga bagay na iyon sa kanyang sarili. Tumingin si Elder Q kay Yezuan nang may pag-aalinlangan. Hindi siya lubos na naniwala sa mga salita ni Yezuan, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Direkta niyang sinabi, ang paraan para i-unseal ang Immortal Destiny Stone ay maaaring ipagpalit sa panloob na sekta. Ang panloob na sekta, pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at tumango. Salamat, Elder Q. Pagkatapos, umalis siya kasama ang matandang puno. Pagkatapos, binuksan niya ang isang lihim na silid at nagsimulang sumailalim sa kapigatian. Young Master, sa Immortal Destiny Sect, lahat ng 7 Tribulation Bodiless Immortals ay sapilitang ipopromote sa Inner Sect. Magkakaroon ng matinding pressure pagdating ng panahon, paalala ng Old Tree sa kanya. Manam, higit sa lahat ay magiging pick ako ng 7 Tribulation Bodiless Immortal pagdating ng panahon, maliban na lang kung makakakuha ako ng ilang bihirang kayamanan at muling dumaan sa kapigatian. Tumango si Yezuan. Sa pag-iisip nito, nag-alinlangan siya. Gayunpaman, hindi siya dapat gawing trifle. Sa karamihan, gagamitin niya ang kanyang mga trompeta. Pagkatapos ng lahat, ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen ay hindi pa nagpapakita ng kanilang sarili. Walang ibang papasok sa silid na ginamit para sa kapigatian, kaya sinimulan ni Yezuan at ng iba pa ang kanilang kapigatian. Boom! 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 18 bolts ng kapigatian kidlat tumama sa isa't isa. Naipasa ni Yezuan ang 6 Tribulation Bodiless Immortal at naging 7 Tribulation Bodiless Immortal. Kasabay nito, ang Old Tree, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen ay nakapasok din sa early stage ng 7 Tribulation Bodiless Immortal. Dahil sa Immortal Stones, muling lumawak ang agwat sa pagitan ng antas ng paglilinang ni Luo. Luo, 7 Tribulation Bodiless Immortal, lalamunan ko. Pagkatapos ng tagumpay, direktang nilamon ni Yezuan ang isa pang immortal na bato. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang Immortal Stone ay tumulong lamang sa kanya na makapasok sa middle stage ng 7 Tribulation Bodiless Immortal. Halos maabot niya ang peak stage ng 7 Tribulation Bodiless Immortal. Kaya naman, nilamon niya ang isa pang bato na walang kamatayan.
Ito ang pangatlong bato na walang kamatayan. Ding! Nakapasok na ang host sa peak stage ng 7 Tribulation Bodiless Immortal. Ding! Lumampas na ang Lightning Ember sa peak stage ng 7 Tribulation Bodiless Immortal. Ding! Wei Zhenchen ay nakapasok na sa peak stage ng 7 Tribulation Bodiless Immortal. Kabanata 1677. Dalawang Immortal Stones ang nagbigay daan kay Yeshua na makapasok sa tuktok ng 7th Tribulation Bodiless Immortal Realm mula sa early stage ng 7th Tribulation Bodiless Immortal Realm. Hindi ito kawalan. Simple lang ang pagsulong ni Yeshua, ngunit ang dami ng kayamanan ng langit at lupa na kailangan niya ay maraming beses na mas marami kaysa sa iba. Kung ito ay iba, nakapasok na sila sa middle stage ng 8th Tribulation Bodiless Immortal Realm o maging sa peak ng 8th Tribulation Bodiless Immortal Realm. Siyempre, ang kahusayan ng pagpino ng Immortal Stones ay masyadong mababa para sa mga ordinaryong tao. Hindi naging madali ang pag-condense ng Immortal Power. Young Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng matandang puno. Pumunta tayo sa inner sect at kunin ang paraan para maalis muna ang Immortal Opportunity Stone. Kinaikit ni Yeshua ng kanyang mga mata at umalis. Ngayong nakarating na siya sa tuktok ng 7th Tribulation Bodiless Immortal Realm, pinigilan niya ang kanyang cultivation sa early stage ng 7th Tribulation Bodiless Immortal Realm sa tulong ng kanyang bloodline. Pagkatapos, pumunta siya sa inner sect para magparehistro. Di nagtagal, siya ay naging isang inner sect disciple ng Immortal Destiny Sect. Pagkatapos, pumunta siya para kunin ang paraan para maalis ang selyo ng Immortal Opportunity Stone. Ding! Ang Immortal Opportunity Stone ay matagumpay na nabuksan. Ang host ay nakatanggap ng isang Immortal Stone. Na-notify ang system. Binigyan siya ni Liuming Immortal ng kabuuang 3 Immortal Opportunity Stones at 2 Immortal Stones. Pino niya ang isa on the spot sa Immortal Graveyard. Pagkatapos, pinadalisay niya ang isa pang 2 Immortal Stones. Sa makatuwid, mayroon pa ring 2 Immortal Stones si Yeshua. Si Yeshua ay nagpapasya kung paano ipamahagi ang natitirang 2 Immortal Stones. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Gagamitin ko itong 2 Immortal Stones para palakasin ang Flaming Flying Ship. Kinaikit ni Yeshua ng kanyang mga mata. Dati, nakakuha siya ng maraming ores at ilang mababang grade na lumilipad na barko, kaya ginamit niya ang mga ito para palakasin ang Flaming Flying Ship. Ngayon, ang Flaming Flying Ship ay isa ng 7th level flying ship. Ang Immortal Stones ay mga batong pinalapot mula sa Immortal Chi. Kung sila ay ginagamit upang palakasin ang lumilipad na barko, hindi niya alam kung gaano ito gaganda. Sa pag-iisip nito, direktang ibinato ni Yeshua ang isang immortal na bato sa sistema ng lumilipad na bangka. Ding! Tumaas ang level ng atake ng Flaming Flying Ship. Ding! Tumaas ang defense level ng Flaming Flying Ship. Ang bilis ng Flaming Flying Ship. Pagkatapos pinuhin ng isang Immortal Stone, ang Flying Ship ay naging level Flying Ship at naging 8th level Flying Ship. Gayunpaman, hindi ito natapos. May isa pang Immortal Stone. Go! Pinatibay ni Yeshua ng kanyang puso at ginamit ang huling immortal na bato upang palakasin ang sistema ng lumilipad na barko. Ding! Tumaas ang level ng atake ng Exploding Flame Flying Ship. Ding! Tumaas ang defense level ng Exploding Flame Flying Ship. Tumunog ang 2 pang system notification. Sa kasalukuyan, ang lakas ng pag-atake ng Flaming Explosion Flying Ship ay nasa ika-9 na baitang. Ang lakas ng depensa nito ay nasa ika-9 na baitang, at ang bilis nito sa ika-8 baitang. Ito ay halos isang top-notch na lumilipad na bangka. Inabot ng 1,000 taon si Grandmaster Tianbao upang pinuhin ang isang level 9 all-purpose flying boat. Ang halaga ng mga mapagkukunan na kanyang nagastos ay higit sa 100 celestial stones. Para kay Yeshua, 2 immortal na bato lamang ang kanyang ginugol. Ito ang kapangyarihan ng sistema. Ang Flaming Flying Ship na ito ay sapat na malakas upang labanan ang isang peak na 9th Tribulation Loose Immortal. Sa pamamagitan nito, kailangan bang mag-alala si Yeshua tungkol sa hindi pagkakaroon ng sapat na cultivation resources? Gayunpaman, ang Flaming Flying Ship na ito ay ang pinakadakilang trump card ni Yeshua. Hindi niya ito madaling ibunyag,
kahit na hindi sa Immortal Destiny Sect. Sa Flaming Flying Ship na ito, magiging mas madali para sa akin na tapusin ang mga misyon ng sekta. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan. Mabilis siyang pumunta sa Inner Sect's Training Hall para tanggapin ang ilang mas mahirap na misyon. Hanapin ang isang Ninth Tribulation Loose Immortal Double-Headed Black Dragon sa Black Dragon Abyss. Patayin ang ikasyam na kapigatian na maluwag na walang kamatayang Diablo. Lipolan ang nakakagulat na banditang grupo. Ang mga sect mission na ito ay hindi bababa sa 7-star level. Sa madaling salita, tanging ang 7th Tribulation Loose Immortals lang ang makakatanggap sa kanila. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang marami sa mga misyon na ito ay nasa antas ng 9-star. Kahit na ang unang senior brother ng Inner Sect ay maaaring hindi makumplito ang mga ito. Matapos tanggapin ang mga misyon, mabilis na umalis si Yezuan dahil pakiramdam niya ay may nakakilala sa kanya. Ang isang walang kamatayang bato ay hindi mahalaga, ngunit ito ay bihira. Ang mga elder ng Immortal Destiny Sect ay makakatanggap lamang ng isang immortal na bato kada 100 taon. Iyon ay 10 immortal na bato bawat 1,000 taon. Gayunpaman, ang bilang ng mga matatanda sa Immortal Destiny Sect ay mabibilang sa mga daliri ng isang tao. Mayroon lamang 9 hanggang ngayon. Ang 9 na elder ng Immortal Destiny Sect ay pawang 9th Tribulation Loose Immortals. Bilang karagdagan sa mga immortal na bato, malamang na sila ay nag-condense ng immortal na kapangyarihan at napakalakas sa labanan. Bukod dito, mayroong 2 tunay na immortal sa Immortal Destiny Sect. Kung gusto kong kunin ang Immortal Badge of Ascension mula sa Sect Leader, kailangan kong makapasok man lang sa 9th Tribulation Loose Immortal Realm. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa oras na ito, umalis na siya sa Immortal Destiny Sect. Nakahanap siya ng isang tagong lugar at direktang pinunit ang Void. Pagkatapos, sumakay siya sa Flaming Flying Ship at sinimula ng kanyang misyon. Alam niya na kung hindi siya aalis, darating ang mga senior brothers ng Inner Sect na iyon para maghanap ng gulo sa kanya. Kahit na magkakaroon ng higit pang mga paghihigpit sa Inner Sect, sa ilalim ng mga sitwasyong ito, malamang na hindi niya matatalo ang unang senior brother ng Inner Sect na isa ng 9th Tribulation Loose Immortal at nagkaroon ng condensed immortal power. Kung tutuusin, hindi niya magagamit ang kanyang trumpeta. Ang dahilan kung bakit maaaring lumitaw ang matandang puno ay dahil may ipinagpalit din si Yezuan upang tulungan siyang baguhin ang kanyang hitsura. Bagamat ang 7th Tribulation Loose Immortal na iyon ay miyembro ng enforcement team ng Immortal Destiny Sect at madalas na gumagalaw, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Hintayin mo akong bumalik, pagkatapos ay gagawa ako ng aking paglipat. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Nang pumasok siya sa Immortal Destiny Sect, naging 6th Tribulation Loose Immortal pa lang siya. Ito ay makatwiran para sa kanya na sumailalim sa kapigatian upang maging isang 7th Tribulation Loose Immortal. Gayunpaman, kung 2 beses siyang dumaan sa kapigatian sa napakaikling yugto ng panahon, ito ay pumukaw sa hinala ng iba. Sa makatuwid, pagdating ng oras, kailangan niyang direktang kumilos at makuha ang Immortal Badge of Ascension sa bilis ng kidlat. Susunod, pupunta siya at tapusin ang mga misyon na iyon. Sa Flaming Flying Ship, hindi ito magtatagal. Ang Early 9th Tribulation Loose Immortal Double-Headed Black Dragon, ang 9th Tribulation Loose Immortal Bloodthirsty Devil, at ang nakakagulat na pangkat ng bandido ay mamamatay lahat. Gayunpaman, habang papaalis si Yezuan, sa isang tagong lugar sa Immortal Destiny Sect, 2 matandang lalaki ang nakaupo sa tapat ng isa't isa at nag-uusap. Junior brother, ilang immortal stones ang natitira sa ating storage? Tanong ng isang medyo may edad na lalaki na may galos sa mukha. Senior brother, wala na tayong gaanong natitira. Gumagamit ang 9 na elder ng 9 na immortal stones kada 100 taon. Bilang karagdagan sa iba, kakailanganin natin ng humigit kumulang 100 immortal stones kada 1,000 taon. Sa tansya ko, 3,000 taon na lang ang ating makakapitan, sabi ng isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may dilaw na mukha, umiling-iling. Iyan ang Sampain Liuming. Hindi lang niya winasak ang Immortal Ascension Platform, inalis pa niya ang napakaraming Immortal Stones, isinumpa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may peklat.
Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may peklat ay tinawag na Demon Spirit Immortal, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may dilaw na mukha ay tinawag na Yellow Dragon Immortal. Pareho silang junior brothers ni Liu Ming Immortal. Ang kanilang mga Immortal Stones ay ibinabalahat mula sa Immortal Realm. Sa Lower Realm, imposibleng makagawa ng Immortal Stones, kaya kapag mas ginagamit nila ang mga ito, mas kakaunti ang mayroon sila. Senior brother, bakit hindi tayo mag-organisa ng isang grupo at singilin sa walang kamatayang libingan? Tanong ng Yellow Dragon Immortal. Kabanata 1678. Ang ekspresyon ni Immortal Huanglong ay agad na naging hindi magandang tingnan nang marinig niya ang mga salitang pagod na. Sabi niya, ang Heaven and Earth origin energy sa lower realms ay masyadong manipis. Ang ating mga immortal veins ay unti-unting lumiliit dito. I estimate na tayo ay mamamatay dito sa wala pang 10,000 taon. Mag-isip tayo ng iba. Nagdilim din ang ekspresyon ng Demon Spirit Immortal. Gayunpaman, bilang dalawang immortal, wala silang magagawa tungkol dito. Maaari lamang nilang hintayin ang kamatayan. Bagamat maaari nilang gamitin ang Immortal Stones upang pabagalin ang pag-urong ng kanilang mga immortal na ugat, ito ay isang delaying tactic lamang. Kapag naubusan sila ng Immortal Stones, mamamatay sila. Nang tumakas sila sa Immortal Realm at dumating sa Mortal Realm, inaasahan nilang darating ang araw na ito. Gayunpaman, dahil itinatag nila ang Immortal Destiny Sect, binilisan nila. Sinabi ni Immortal Huanglong, nakagagawa na si Tianbao ng ika-9 na baitang lumilipad na bangka. Kung siya ay magsusumikap, maaaring makagawa siya ng isang bangkang lumilipad na grado ng Immortal Artifact. Sa oras na iyon, paano napakadaling mapeke ng isang Immortal Artifact? Tunay na napakatalino ni Tianbao sa paggawa ng mga artifact, ngunit isa lamang siyang 9 Tribulation Loose Immortal. Bagamat hindi niya haharapin ang 9 Tribulation Loose Immortal sa lower realm, mabubuhay lang siya ng ganito. Kahit na ang isang tunay na immortal ay maaaring hindi makagawa ng isang immortal artifact. Bumantong hininga ang Demon Spirit Immortal. Sa kasamaang palad, wala tayong pinagmumula ng Immortal Stones. Kung hindi, maaari tayong lumikha ng minahan ng Immortal Stone. Sa ganoong paraan, hindi tayo mauuwi sa pagod na Immortal Chi at mabubuhay ng mahabang panahon. Napabuntong hininga din si Immortal Huanglong. Maaari lang kaming magpadala ng mga tao upang magtipon ng mga immortal na bato na nakakalat sa maliit na Immortal Realm. Sa ganoong paraan, makakaligtas tayo ng ilang taon pa. Nagtagal si Yezuan sa misyong ito. Inabot siya ng kabuuang 5 araw. Sa 5 araw na ito, ginamit niya ang ika-9 na baitang lumilipad na bangka upang tuklasin ang maraming lugar. Ginamit pa niya ang ika-9 na baitang lumilipad na bangka para pumatay ng isang 9 Tribulation Loose Immortal Double-Headed Black Dragon at isang 9 Tribulation Loose Immortal Bloodthirsty Demon. Sa madaling salita, natapos na niya ang misyon at nakakolekta ng maraming likas na kayamanan. Matagumpay niyang naipasa ang 7 Tribulation Loose Immortal Tribulation at nakapasok sa 8 Tribulation Loose Immortal Realm. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat. Ang pagpatay sa Double-Headed Black Dragon ay magbibigay sa akin ng Immortal Stone. Ang pagpatay sa Berserk Bloodthirsty Demon ay magbibigay din sa akin ng Immortal Stone. Ang dalawang misyon na ito ay umiral sa loob ng libu-libong taon. Hanggang ngayon, walang disipulo ang nakakumpleto sa mga ito. Kung babalikan ko sila at kumpletuhin, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan sa Immortal Destiny Sect. Napaisip si Yezuan habang nagmamadaling bumalik sa Immortal Destiny Sect. Tinansya niya na kaya niyang makapasok sa gitnang yugto ng 8th Tribulation Bodiless Celestial Realm kung lalamunan niya silang lahat. Sa oras na iyon, kung ginamit niya ang lahat ng kanyang trump card, hindi dapat maging problema para sa kanya ang pakikitungo sa iba pang mga eksperto sa Loose Immortal. Siyempre, kung ang dalawang tunay na immortal ay gumawa ng isang hakbang, hindi ito magiging mabuti. Kaya, kinailangan niyang samantalahin ang pagkakataon sa bilis ng kidlat. Kakatapos ko lang sa 8th Tribulation Disbanded Celestial Stage, at natapos ko na ang lahat ng uri ng X, at star level na misyon, kaya hindi angkop para sa akin na gawin ito. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagpas siyang magtago sandali bago maghanap ng tutulong sa kanya sa pagkumpleto ng gawain.
Hindi nagtagal, pinaandar niya ang lumilipad na barko pabalik sa paligid ng Immortal Destiny sect. Pagkatapos ay sinira niya ang kawalan at bumalik sa kanyang tirahan. Ang mga disipulo sa loob ng sekta ay hindi bababa sa 7 Tribulation Disbanded Celestials, at ang mas malakas ay 9 Tribulation Disbanded Celestials, tulad ng eldest senior brother ng Inner Sect. Direktang ginamit ni Yezuan ang Eye of Revelation para kontrolin ang isang early stage 8 Tribulation Disbanded Celestial Disciple. Kotsa, bumukas ang pinto ng tirahan ni Yezuan, at pumasok ang isang binata. Pagbati, Guru, magalang na sabi ng binata habang nakaluhod ang isang tuhod. Ikaw, magsama ka ng ilang tao. Mas mainam kung sila ay nasa kapareho mong antas, ngunit hindi mas mataas, sabi ni Yezuan. Maraming gantimpala, ngunit mas mabuti kung madaragdagan niya ang kanyang lakas sa susunod na misyon. Bukod dito, makokontrol niya ang maraming tao, kaya natural na hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito. Hindi nagtagal, ang mga alagad ng panloob na sekta na may malakas na lakas ay pumasok sa tirahan ni Yezuan. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification sa system habang pinupunan ni Yezuan ang kota. Sa oras na ito, nakapasok na siya sa gitnang yugto ng 8th Tribulation Disbanded Celestial Stage. Kung idinagdag niya ang mga gantimpala, sapat na para sa kanya na makapasok sa tuktok ng 8th Tribulation Disbanded Celestial Stage. Sige, pumunta ka at dalhin mo sa akin ang reward, sabi ni Yezuan sa kanyang mga tagasunod. Mahigit sa 58 Tribulation Disbanded Celestials ang magkasamang natapos ang misyon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sila sa paraang nagbabanta. Kasabay nito, ibinalik nila ang 2 Celestial Stones at isang malaking halaga ng natural na kayamanan. Ding! Nakalusot na ang host. Nasa peak na ngayon ang host ng 8th Tribulation Disbanded Celestial. Ding! Lumipas na ang Lightning Ember. Ang host ay nasa tuktok na ng 8th Tribulation Disbanded Celestial. Ding! Wei Zanshin has breakthrough. Host is now at the peak of 8th Tribulation Disbanded Celestial. Ding! Nakalusot na ang Ghost Dome Emperor. Ang host ay nasa tuktok na ngayon ng 8th Tribulation Disbanded Celestial. Ding! Ang bilis ng Explosive Flame Flying Ship. Ilang system notification ang sunod-sunod na tumunog, na nagpalaki sa mga mata ni Yezuan. Ang Explosive Flame Flying Ship ay isa na ngayong tunay na Level 9 flying ship. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yezuan ay maaari itong patuloy na tumaas sa antas. Posible kayang mayroong Level 10 flying ship sa itaas ng Level 9 flying ship. Gayunpaman, ang isang Level 9 flying ship ay tumutugma sa isang 9 Tribulation Disbanded Celestial. Kung ito ay tumaas sa antas, hindi ba? Pag-usapan natin ito mamaya. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagtanong, nalaman mo ba kung ano ang hiniling kong malaman mo? Oo, ang sect leader ay nag-iisa sa kanyang tirahan. Ang tanda ng sect leader ay nakasabit sa kanyang baywang, sagot ng isa sa mga disipulo. Very good, makapasok na kayong lahat. Tumango si Yezuan. Pagkatapos, itinapon niya silang lahat sa dimensyon ng halaman at pinakawalan ang kontrol ng kanyang Eye of Soul. Kahit na ang isang tunay na celestial being ay hindi makakalabas pagkatapos na ihagi sa dimensyon ng halaman, pabayaan ang mga taong ito. Pagkatapos, ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of Soul para kontrolin ang 12-dosenang Intermediate 8 Tribulation Disbanded Celestials. Gayunpaman, hindi siya makakapasok sa tuktok ng 8 Tribulation Disbanded Celestial Realm. Gayunpaman, hindi ito ang katapusan nito. Sok. Flawless ang combination ng Eye of Soul at Plant Dimension. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Iningatan niya ang mga disipulo sa dimensyon ng halaman at patuloy na kinokontrol sila. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, ang bilang ng mga panloob na disipulo ay bumaba ng malaki. Gayunpaman, nakapasok din si Yezuan sa tuktok ng 8 Tribulation Disbanded Celestial Realm. Gayunpaman, nang si Yezuan ay magpapatuloy, isang malakas na aura ang biglang damapo sa kanyang patio. Isang siyam na kapigatian ang nagbuwag sa Celestial. Sinota, nagulat si Yezuan. Mayroong siyam na Grand Elder sa Immortal Fate Sect. Lahat sila ay pinakamataas na 9 Tribulation Disbanded Celestials.
Gayunpaman, ang nanghihimasok ay isa lamang early 9 tribulation disbanded celestial. Sa makatuwid, ito ay dapat na isa sa mga revered elders ng Immortal Faith sect. Ang isang nabuwag na celestial ay sasailalim sa isang kapigatian bawat 1,000 taon. Gayunpaman, pagkatapos maabot ang 9 tribulation disbanded celestial, ang ika-9 na kapigatian ay hindi na magaganap. Kabanata 1679. Gayunpaman, ang taong pumunta sa tirahan ni Yesuan ay hindi isang revered elder ng Immortal Destiny sect, ngunit ang unang disipulo ng panloob na sekta, si Yu Hao. Matapos maramdaman ang aura na ito, binuksan ni Yesuan ang pinto. Sa labas ng pinto ay nakatayo ang isang makisig na mahabang buhok na binata. Ang unang disipulo ng panloob na sekta, si Yu Hao. Nakilala siya ni Yesuan. Tutal, may nagpakita sa kanya ng portrait. Ngayon lang, marami akong nakitang pumasok sa bahay niyo. Bakit nawala ang mga aura nila? Nagtatakang tanong ni Yu Hao. Senior kuya, mali siguro ang naramdaman mo. Walang tao sa bahay ko. Ngumisi si Yesuan at umiling. Imposible yan. I obviously sensed them enter your house. Isa sa kanila kahit ang nakababatang kapatid ko. Kinaikit ni Yu Hao ang kanyang mga mata. Senior kuya, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumasok at tingnan. Gumawa ng paraan si Yesuan para kay Yu Hao. Tumigil sandali si Yu Hao, pagkatapos ay nilampasan si Yesuan at pumasok sa bahay. Sa totoo lang, walang tao sa loob. Gayunpaman, matatag siyang naniniwala na may pumasok sa bahay ni Yesuan. Bakit walang tao ngayon? Junior kuya, bakit parang hindi ka pamilyar? Sa sandaling ito, biglang iniban ni Yu Hao ang paksa at nagtanong. Nako, matagal nang nag-iisa si kuya. Normal lang na hindi mo ako nakikilala. Mabilis na sabi ni Yesuan. Kung sino pa man, baka hindi ko sila makilala. Gayunpaman, sa panloob na sekta ng Immortal Destiny sect, ako lang ang nakalampas sa ika-8 kapigatian at umabot sa ika-9 na kapigatian. Kinikilala ko ang lahat ng iba pang pik na ika-8 kapigatian na maluwag na immortal, ngunit tila hindi ko nakikilala ang isang tulad mo, sabi ni Yu Hao. Nang marinig ito, nanginag ang puso ni Yesuan. Ang Yu Hao na ito ay talagang pambihira. Talagang naramdaman niya ang kanyang tunay na kaharian. Tugatog ika-8 kapigatian maluwag walang kamatayan. To tell you the truth, kamakailan lang ako ay sumali sa Immortal Destiny sect pagkatapos makakuha ng 3 Immortal Opportunity Stones. Ngayon ang unang pagkakataon na nagkita tayo, nagmamadaling sabi ni Yesuan. Sa katunayan, nakapasok siya sa panlabas na sekta gamit ang isang Immortal Opportunity Stone, pagkatapos ay umakyat sa panloob na sekta pagkatapos na maipasa ang kapigatian. Sa oras na ito, maliban kay Yu Hao, walang ibang nakakaalam sa kanyang kaharian. Kung alam ni Yu Hao na inaabot lang siya ng ilang araw para makalusot mula sa 7th Tribulation Bodiless Immortal hanggang sa peak ng 8th Tribulation Bodiless Immortal, tiyak na maghay-hinala siya. Pagkatapos ng lahat, si Yu Hao ay disipulo ng pinuno ng sekta. 3 Immortal Opportunity Stones. Ang swerte talaga ni Junior Brother. Nagningning ang mga mata ni Yu Hao nang marinig niya ito. 3 Immortal Opportunity Stones. Hanggat ang selyo ay tinanggal, ito ay magiging 3 Immortal Stones. Ito ay hindi isang maliit na halaga. Sa ngayon, bagamat na-condensed na ni Yu Hao ang immortal na kapangyarihan at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay higit pa kaysa sa isang loose immortal na kapareho ng level, kailangan pa rin niya ng mga immortal na bato. Sa ganitong paraan, maaari niyang paikliin muli ang walang kamatayang kapangyarihan at magkaroon ng higit na walang kamatayang kapangyarihan, at gawing mas dalisay ang walang kamatayang kapangyarihan. Ang dahilan kung bakit nagsinungaling si Yesuan ay dahil gusto niyang lumaban hanggang kamatayan. Nagplano na siyang kumilos, ngunit hindi niya inaasahan na makakabangga niya si Yu Hao. Pagkatapos, gawin natin ito. Junior brother, talagang hindi masama ang swerte ko. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon ko dito, kaya, pakiusap, alagaan mo ako, senior brother. Kapag natanggal na ang selyo sa Immortal Opportunity Stone, handa akong kumuha ng 2 Immortal Stones para ipakita ang aking paggalang kay senior brother. Magalang na sabi ni Yesuan. Hindi maiwasan ni Yu Hao ang manginig nang marinig niya iyon. 2 immortal na bato. Tiyak na alam ng batang ito kung paano maging mabuting tao, naisip ni Yu Hao sa kanyang sarili.
Noong una, gusto niyang pilitin na bumili ng 3 immortal na bato, ngunit hindi niya inaasahan na direktang bibigyan siya ni Yezuan ng 2 immortal na bato. Talagang wala ito sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, nang malapit ng mag-alinlangan ang kanyang puso, isang kakaibang enerhiya ang biglang umatake sa kanyang kaluluwa. Soul Attack. Agad namang nag-react si Yu Hao. Sa ngayon, siya lang at si Yezuan. Kung ang Soul Attack na ito ay hindi inilunsad ni Yezuan, sino pa kaya ito? Kahit si Yezuan ay hindi inaasahan na mabibigo ang kanyang Eye of Soul. Hindi ito posible. Kahit na si Yu Hao ay nabuhay ng mahabang panahon at siya ay isang 9 Tribulation-less Immortal, si Yezuan ay isa ring pick na 8 Tribulation-less Immortal. Isang kaharian lang ang layo niya. Si Yu Hao ay dapat magkaroon ng ilang uri ng diskarte sa pagtatanggol sa kaluluwa. Marahil ay iniwan ito ng 2 immortal sa kanya. Kung ito ay nabigo, ito ay magiging mahirap. Patayin. Sa sandaling ito, napukaw ang layunin ng pagpatay ni Yezuan habang direktang inilabas niya ang kanyang sandata. Kasabay nito, 3 figure ang lumitaw sa likod ni Yu Hao. Sila ay ang Old Three, ang Ghost Dome Great Emperor, at si Wei Zhenchen. Grip of the Underworld, siyam na Dragon's Thunder Chain. Sa isang iglap, si Yu Hao ay sapilitang pinigilan. Hindi siya makagalaw. Sa susunod na sandali, ang espada ni Yezuan ay tumusok na sa kanyang ulo. Isang kuko na lang ang layo nito sa utak niya. Sumuko ka sa akin, kung hindi, sisirain ko ang iyong kaluluwa. Ang malamig na boses ni Yezuan ay pumasok sa tainga ni Yu Hao. Hindi niya inaasahang mahuhulog dito. Hindi niya maiwasang mapalunok habang nakatingin sa mga mata ni Yezuan na puno ng layuning pumatay. How dare you? Nang bubuksan na ni Yu Hao ang kanyang bibig para magsalita, naramdaman niya ang mahabang espada na tumusok sa kanyang noo. Nakipag-ugnayan na ito sa kanyang utak. Isa lang ang chance mo. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, muli niyang pinaandar ang kanyang Eye of Soul. Ang kaluluwa ni Yu Hao ay talagang protektado ng 2 immortal. Gayunpaman, kung isusumit niya ang kanyang sarili, ang proteksyon ay magiging walang silbi. Ding! Kontroli ng matagumpay. Isang system notification ang tumunog. Ang unang disipulo ng Immortal Destiny Sect ay naging papi ni Yezuan. Phew! Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Natatakot talaga siya na ma-expose siya. Kung tutuusin, hindi pa niya nakita ang mukha ng Immortal Destiny Sect Master. Gayunpaman, si Yu Hao ay disipulo ng Immortal Destiny Sect Master. Ngayon na siya ay naging papi ni Yezuan, maaari niyang irekomenda si Yezuan. Isa itong blessing in disguise. Dahil kontrolado niya si Yu Hao, mabilis na inilagay ni Yezuan ang Old Tree at ang 2 pa sa planting space. Maaaring matuklasan ang 2 aura na lumilitaw ng wala saan. Pagkatapos, hindi sinasadyang hinubad ni Yezuan ang yin at yang ring ni Yu Hao at tiningnan ito. Ito ay hindi sapat. Maaari lamang itong paikliin ang oras ng 400 taon. Walang magawang umiling si Yezuan. Susunod, may gagawin siyang malaking bagay. Iyon ay upang patayin ang Immortal Destiny Sect Master, makuha ang Immortal Ascension Badge, at pagkatapos ay umalis. Kung makakalusot siya sa 9 Tribulation Scattered Immortal Realm, napakataas ng success rate. Gayunpaman, ang gawain ng pagkuha ng Immortal Ascension Badge ay ipinaubaya na ngayon kay Yu Hao. Nagplano si Yezuan sa kanyang puso. Nagpasya siyang gumawa ng kalituhan sa Immortal Destiny Sect ng isang beses, pagkatapos ay ipalusot ni Yu Hao ang Immortal Destiny Sect Master at makuha ang Immortal Ascension Badge. Pagkatapos, diretso siyang aalis at babalik sa Immortal Graveyard, bubuksan ang Luminous Cave Abode, at kukunin ang kayamanan. Para sa paparating na labanan, kailangang maging handa si Yezuan. Ang pagbuo ng Slaughter Mark ay nangangailangan ng malaking halaga ng layunin ng pagpatay. Gayunpaman, ang layunin ng pagpatay ng bloodline ng Immortal Slayer ay hindi lamang tumaas sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao o halimaw. Hanggat ang isa ay patuloy na lumalaban, ang halaga ng layunin ng pagpatay ay patuloy na tataas. Sa Immortal Destiny Sect Inner Sect, mayroong kabuuang 9 na pick na 8th Tribulation Scattered Immortals. Kaya, pinadala ni Yezuan si Yu Hao ng 2 at pagkatapos ay gamitin ang kanyang Eye of Soul para kontrolin sila. Kabanata 1680.
Ang dalawang loose immortal na ito sa tuktok ng 8th Tribulation ay mga disipulo ng Immortal Destiny sect na walang background. Pareho silang disipulo ng mga matatanda. Kinokontrol ni Yezuan silang dalawa at kinuha ang hitsura ng isa sa kanila. Pagkatapos, siya at ang ibang tao ay pumasok sa Immortal Battle Platform. Oy, hindi ba sina Senior Brother Wang at Senior Brother Lin? Maglalaban ba sila? Maganda ang relasyon ng dalawang senior brothers na ito. Dahil mas malakas sila, itinakda ng elders na kung gusto nilang makipagkompetensya, kailangan nilang pumasok sa Immortal Battle Platform. Tara na, panoorin natin ang laban ng dalawang senior brothers. Kaagad, si Yezuan, na itinago bilang Senior Brother Wang, at ang iba pang Senior Brother Lin ay pumasok sa Immortal Battle Platform. Pagkatapos, direktang ginamit ni Yezuan ang Slaughter Seal. Lumaban ka. Ang labanang ito ay hindi matatapos ng ganoon kadali dahil kailangan ni Yezuan na patuloy na dagdagan ang kanyang layunin sa pagpatay upang magamit ang kanyang ultimate move. Sa kabilang panig, ang unang disipulo ng panloob na sekta, si Yu Hao, ay nagpunta na upang hanapin ang kanyang Panginoon, ang Sect Master ng Immortal Destiny Sect. Kasabay nito, ang Old Three, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen ay naghihintay na sa labas ng Immortal Destiny Sect sa Level 9 Explosive Flame Flying Ship, naghihintay sa mga tagubili ni Yezuan. Ding! Nag-condensed ang host ng Slaughter Seal. Matapos magpalitan ng suntok sina Yezuan at Senior Brother Lin sa loob ng 1 minuto, nag-abiso ang system. Kung ito ay pumatay ng isang tao, ang pangalawang Slaughter Seal ay tatagal lamang ng ilang segundo upang mabuo. Gayunpaman, tumagal ng 1 buong minuto upang magawa ito sa isang labanan. Sa ibaba ng Immortal Battle Platform, libu-libong mga disipulo ang nagtipon na. May mga alagad sa loob ng sekta at mga alagad ng sekta sa labas. Kahit na ang mga disipulong may mababang kaharian ay nakikita na sina Yezuan at Senior Brother Lin ay nakikipag-sparring lamang at hindi ginagamit ang kanilang buong lakas. Ang pangatlong Slaughter Seal ay tumagal ng buong 10 minuto upang mapawi. Ito ay napakabihirang para sa isang labanan na tumagal ng 10 minuto. Sa sandaling ito, ang mga nakapaligid na disipulo ay nagsisimula ng maghinala na may nangyayari. Ano ang ginagawa ng dalawang nakatatandang kapatid na ito? Patuloy pa rin ang labanan. Hindi pinansin ni Yezuan ang mga bulong sa kanyang paligid at nagpatuloy sa pakikipaglaban kay Senior Brother Lin. Sa wakas naakit ang mga elder. Sa sandaling ito, pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nahulog ang kanyang tingin sa isang tao sa paligid niya. Ngayon lang, dumating ang ilan sa mga mananamba ng Immortal Fate Sect upang panoorin ang labanan, ngunit ang mga mananamba na ito ay maaga lamang o kalagitnaan ng ika-9 na kapigatian na maluwag na mga immortal, at hindi nakikita sa disguise ni Yezuan. Gayunpaman, ang 9 na elder ng Immortal Destiny Sect ay ang pinakamataas na 9th Tribulation Loose Immortals. Kung may matuklasan silang mga pahiwatig, malalantad si Yezuan. Gayunpaman, malamang na hindi nila akalain na si Senior Marshal Brother Wang ay ibang tao na nakabalat kayo, at tiyak na hindi nila malalaman ang layunin ng duel ni Yezuan at Senior Marshal Brother Lin. Anong ginagawa niyong dalawa? Biglang tanong ng nasa katanghaliang gulang. Elder Chen, kasalukuyang nakikipag-sparring sa akin si Senior Brother Wang, sagot ni Senior Brother Lin. Ganyan ba katagal ang kompetisyon? Ang nasa katanghaliang gulang na elder ay hindi makapaniwala. Elder Chen, may taya ako kay Senior Brother Wang. Hindi ibig sabihin na mananalo ako kapag natalo ko siya, patuloy ni Senior Brother Lin. Nang marinig ito ng nasa katanghaliang gulang na elder, bahagya lang siyang napabuntong hininga at sinabing, kung gayon, gawin mo ang gusto mo. Hindi siya naghihinala, ang tanging nararamdaman niya ay talagang naiinip na ang dalawang ito. Ito ang unang pagkakataon na ang mga tao sa paligid ay nakakita ng isang nakakabagot na kompetisyon, kaya maraming tao ang agad na umalis. Mas kaunti ang mga tao sa paligid ng Immortal Battle Platform. Ding, nag-condensed ang host ng Slaughter Seal. Nang tumunog ang notification ng system, mayroon ng 4 na Slaughter Seal si Yezuan. Gayunpaman, para mapawi ang 3 Slaughter Seal, gumugol si Yezuan ng 1 buong oras. Kung aasa siya sa labanan upang paikliin ang ika-5 Slaughter Seal, malamang naaabutin ito ng hindi bababa sa 5 oras. Sa makatuwid, nagpa siya si Yezuan na umatake.
Matandang puno, halika. Sa wakas ay nailipat si Yezuan sa Old Tree. Naiintindihan. Kaagad pinangunahan ng Old Tree ang 9th grade explosive flame vessel patungo sa Immortal Destiny Sect. 9th grade din ang bilis ng 9th grade explosive flame vessel, at mabilis itong nakarating sa gate ng bundok ng Immortal Destiny Sect. Sino nandyan? Ang mga alagad na nagbabantay sa tarangkahan ng bundok ng Immortal Destiny Sect ay agad na sumigaw ng galit. Bago sila makatapos, ang Old Tree at ang dalawa ay tumakbo palabas ng explosive flame vessel at mabilis na pailay ang mga disipulo, inalis ang kanilang yin at yang rings. Ang Immortal Destiny Sect ay ang nangungunang paksayon sa Small Immortal World, na may tunay na immortal na namamahala dito. Walang mag-aakalang aatake ito. Pasabog na flame attack. Si Yezuan, na nasa Immortal Destiny Sect, ay direktang kinokontrol ang explosive flame vessel upang maglunsad ng pag-atake mula sa malayo. Boom! Isang malaking bowl ang apoy ang direktang dumapo sa Immortal Fate Sect's Grand Protective Array, na tumusok dito sa isang suntok. May lumalabag. Ang boses ay kumalat sa buong Immortal Destiny Sect, at lahat ng nakarinig ng boses ay tumalon. Sa pamamagitan ng ikasyam na baitang explosive flame vessel, ang Old Tree at ang iba pa ay direktang sinisingil. Bagamat hindi sila nagsimula ng massacre, hindi nila inirekomenda na magpadala ng sinuman sa kanilang kamatayan. Sa oras na ito, ang explosive flame vessel ay nakarating na sa panlabas na sekta ng Immortal Destiny Sect, at ang ilang mga reverend ng Immortal Destiny Sect ay nakakilos na. Gayunpaman, ang pag-atake ng explosive flame vessel ay maihahambing sa isang peak na 9th Tribulation Itinerant Immortal, at ang mga reverend na ito ay hindi ito maharangan. Bukod dito, nakakagulat, ang kapangyarihan ng explosive flame vessel, at ang mga reverend ay hindi man lang makalusot sa mga depensa nito. Ang mga taong ito ay hindi maaaring harangan ng explosive flame vessel. Sa isang kisap mata, ang explosive flame vessel ay tumagos sa panloob na sekta ng Immortal Destiny Sect, at sa likod nito, marami pang mga sasakyang dagat ang nakapasok. Kung gugustuhin ni Yezuan, ang Immortal Destiny Sect ay malamang nababawahan ng dugo, ngunit para mabuksan ang daanan patungo sa Immortal World, kailangan itong gawin. Nang ipasok ng Old Tree ang explosive flame vessel, nagpadala na si Yezuan ng voice transmission kay Yu Hao. Hindi alam kung sino ang sumigaw kanina, ngunit naalarma na nito ang Sect Master ng Immortal Destiny Sect. Sa oras na ito, nasa likod niya si Yu Hao. Hindi nagtagal, nakita ni Yezuan ang Sect Master ng Immortal Destiny Sect, ang pinakamataas na 9th Tribulation Itinerant Immortal. Kasabay nito, may iba pang matatanda sa Immortal Destiny Sect, sa kabuuan ay 6. Sa kabuuan, mayroong 7 pinakamataas na 9th Tribulation Itinerant Immortals, gayon din ang higit sa 10 reverend ng 9th Tribulation Itinerant Immortals. Who dares be so presumptuous? Galit na umungal ang Sect Master ng Immortal Destiny Sect. Gayunpaman, bago pa siya matapos magsalita, direktang kinokontrol ni Yezuan ang explosive flame vessel at pinaputukan siya ng kanyan. Boom! Isang malaking bola ng apoy ang sumabog patungo sa Sect Master ng Immortal Destiny Sect. Bilang Sect Master ng Immortal Destiny Sect, natural na hindi kailangang maging sobra ang kanyang lakas, at makakatanggap siya ng 3 Immortal Stones kada daang taon. Matagal na niyang pinaghihiwalay ang immortal na kapangyarihan, at kung lalaban siya, bukod sa 2 immortal na iyon sa Immortal Destiny Sect, ang kanyang lakas ang pinakamalakas. Magkakalat. Galit na umungal ang Sect Master ng Immortal Destiny Sect, at sumuntok, na ikinalat ang atake ng explosive flame vessel. Gayunpaman, tulad ng ginawa niya, si Yu Hao, na nasa likuran niya, ay kumilos din. Poof! Isang mahabang espada ang direktang tumusok sa lalamunan ng Sect Master ng Immortal Destiny Sect, at sa isang pag-igting ng Immortal Power, ang leeg ng Sect Master ng Immortal Destiny Sect ay naputol sa isang iglap. Kahit ang mga matatandang iyon ay hindi inaasahan na ang isang marangal na Sect Master ng Immortal Destiny Sect ay pupugutan ng ulo ng sarili niyang disipulo.